Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So may dalawang topics lang muna tayong pag-uusapan. Unahin na natin itong yung update sa mga sabungero, no? Parang teleserye to eh. Yung inaabangan natin yung development. Iniimbestigahan ngayon ng Katasasang Hukuman o Supreme Court ang mga miyembro ng hudikatura matapos lumutang ang alegasyon na may dating hukom ang tumulong para maayos ang kaso ni Charlie Atong Ang. Ito yung nakakahiya sa part ng Supreme Court or yung mga samahan ng hukom na yan, di ba? Yung mga judge. Alam mo kung ba't nakakahiya? Siyempre, yung ikinantang dating yung ex-judge na yun, di ba, na pag-usapan natin dati, na nasa PCSO na daw ayon kay alias Totoy, 'di ba? Yun daw ang nagbo-broker Nagbo-broker o nag-aahente sa mga fiscal or sa mga kapwa judge para ilakad daw yung kaso. Kung totoo man yun, nakakabahala yun. So parang totoo pala, actually hindi na parang So totoo pala na pag mapera ka pala talaga, kaya mong impluwensyahan ng lahat. Paano kung ang kalaban mo walang kapera-pera? Kayang-kaya mo palang durugin kahit sa legal na paraan. No? Hindi lang literal na dudurugin mo na ipapapatay mo. Hindi ganun eh. Kahit makaabot kayo sa legal, lalo na kung walang kakayahan sa or kahit pasabihin mo na capable na magbayad ng abogado, pero kung ini-impluwensyahan mo yung mismong hahatol, grabe So yung judge na yun, hindi lang siya mananagot, pati yung ibang kaso na pinag-ahentehan niya pa kay Atong Ang. Madadama yun, yung mga piskal, yung ibang judge din. Siguro nag-under the table pa yung mga yun, Who knows? Kasi hindi natin alam kung may katotohanan ba to. Pero kung akong tatanungin nyo, hindi malayong mangyari yan Kasi at the past, 'di ba, may mga nababalita talagang mga corrupt na judge. Tingnan natin mag-Google tayo. Mag-Google tayo, simpleng Google lang. Na balita na kung meron bang corrupt na judge na nahuli na sa Pilipinas. Corrupt judge arrest. Tingnan natin kung may makakuha tayo. Ayan meron nga dito Onofelia A. Villaluz, complainant versus judge of the Regional Trial Court with dishonesty, corrupt practices, grave misconduct, di ba? Meron nag-e-exist talaga na ganyan. Ayan si Federico S. Calilong of the crime of corruption. Meron judge noong 2024, judge dismissed for corrupt practices. 'Di ba? Nag-e-exist yung mga yan, kaya hindi malayong totoo din itong akusasyon ni alias Totoy. Hindi siya imposible. Kaya lang biruin mo kung ikukumpara natin, alam mo yung parang nagbunot ka ng halaman, akala mo yung ugat dun lang, pag binunot mo gumagapang yung ugat hanggang malayo, Grabe. Ang itunuturong utak sa missing sabungeros. Inihag naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may mahahalagang impormasyon siyang sinumite sa Korte Suprema na pwedeng magamit sa kanilang investigasyon. Samantala, absuelto naman ang NBI o National Bureau of Investigation matapos bawiin ang testigong si alias Totoy ang naunang akusasyon na may... Hindi naman binawi. Ang sinabi kasi doon, yung mga umaresto nagpakilalang NBI, hindi naman sinasabing NBI official yon or
tauhan ng NBI. Ewan ko dito sa news minsan, so palalabasin nyo na na bumawi si Totoy. May taga-NBI ang sinasabing sangkot umano sa mga nawawalang sabungero. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, latest. Kumilos na rin ang Korte Suprema para imbestigahan yung sinasabing pang-iimpluwensya umano sa ilang miyembro ng hudikatura kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Gumugulong na ang investigasyon ng Korte Suprema patungkol sa Gumugulong na daw. Lumurumurol. Joke lang. mga alegasyon kaugnay ng nawawalang sabungero. Sa isang pahayag, sabi ng SC, may natanggap silang impormasyon mula sa Department of Justice patungkol sa isang individual na sinasabing sangkot sa sabungero case. Sabi pa ng SC, may mga natatanggap din silang report patungkol sa kaso ng nawawalang sabungero na ipinapadala sa kanilang email address na integrity@judiciary.gov.ph. Pagtiyak ng SC kung mapapatunayang totoo ang mga alegasyon, may gagawin silang hakbang. Hindi umano binabaliwala ng SC ang mga sumbong ng korupsyon sa kanila. Oo, importante kayo Kung hindi nyo lilinisin yung corruption sa inyo, walang kwenta ng batas sa Pilipinas. Kailangan purgahin talaga yung system nyo. Una rito, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kumikilos na ang Korte Suprema para imbestigahan ang mga nasa hudikaturang sinasabing At kailangan may result yan. sangkot sa kaso ng nawawalang sabungero. Kabilang na rito ang hukom na sinasabi ng testigong si Julie Patidongan alias Totoy na nag-aayos umano ng mga kaso ng negosyanteng si Atong Ang. Grabe kapal ng mukha. Sabi ni Remulla, may mga mahahalagang impormasyon siyang ibinigay sa SC na pwedeng magamit sa investigasyon. Information pa lang yan. Basta I gave them something that they're trying to digest now. But there's more coming. Iba-iba we're getting transcriptions of a lot of recordings that we have right now. Tumanggi naman siyang tukuyin ang partisipasyon ng mga ito sa kaso ng nawawalang sabungero. Transactional. Maybe the best word to describe it. Ang National Bureau of Investigation naman nakahinga ng maluwag matapos bawiin Nakahinga, mga term, nakahinga ng maluwag. ni alias Totoy Muntik ng madami. ang naunang akusasyon na may taga-NBI ang sangkot umano sa mga nawawalang sabungero. Pero yung base sa action nito, kung totoo man na nakahinga sila, parang sa akin, yun Ewan ko ba? Just imagine, sa Supreme Court, may impluensya. Maniniwala kayo sa NBI, wala. Let's see. Pagbawi ni Totoy, pag-amin niya na wala namang NBI na-involved doon sa sabungero case na yan, ay maraming salamat sa kanya at kami na-clear. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, tiwala siyang wala sa kanyang mga tauhan ang masasangkot sa kaso. You never know. Maluwag na maluwag ang aking damdamin, no? Kaya Maluwag, kala niya matadamay siya. niya, Sabi niya siguro ako'y tiwala ako talaga na walang involved. Matapang ako. Dahil kung meron akong alam, hindi ako makakakibo ng ganun. Sa ngayon ay inaayos na ng Department of Justice ang mga kinakailangan para sa kauna-unahang exploratory dive na gagawin sa Taal Lake. Ang sabi ng DOJ, nakikipag-ugnayan sila sa DNR para mahiram yung ilang gamit nila at maging sa Philippine Coast Guard na posibleng siyang Sana, ba't ang tagal-tagal naman? itap nila para makatulong sa gagawing pagsisid sa Taal Lake para malaman nga kung naroon yung sinasabing itinapon na bangkay ng mga nawawalang sabungero. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, kailan kaya mabubuo ng Department of Justice yung kaso laban dito sa inakusahan ng testigong si alias Totoy? Alex, sa ngayon, ang sabi ng DOJ, kasabay ng mga nalalaman nila ng mga bagong impormasyon na ito at maging yung mga plano na pag-sisi doon sa Taal Lake ay kasabay rin ay tuloy-tuloy daw yung ginagawang conference ng kanilang mga
Sana ano na yan, matuluyan yan, kung sino man yung, kung may weight man yung sinasabi ni alias Totoy. Kasi pag nagkataon, malaking malaking purga to sa sistema ng Pilipinas. Pag nasampulan yung ganyan. Pero kung yan ay mababaon na naman sa limot yan, sa una lang, sometimes sa una lang sila masigasig. Dahil sa di malamang dahilan, biglang tatabang yung kaso. 'Di ba? Anyway, next next issue. Ito naman, yung pagbabawal daw sa online gambling. Pabor ba kayo doon? Ako pabor ako doon eh. Unang-una po sa aking listahan ng Anti-Online Gambling Act kung saan maglalagay po tayo ng blanket ban sa lahat ng uri ng online gambling. Hindi na po ito basta regulation, total ban na po ito. Nababahala si Senador Juan Miguel Zubiri sa pagkakalulong ng mga Pilipino sa online gambling. Paliwanag ng mambabatas, kahit sino ay kayang pekiin ang kanilang pagkakakilanlan at edad sa online platforms nito na umuubos ng pera ng mga mamamayan sa iba. Kasi dyan kasi may nagtatanong, bakit online gambling lang? Bakit yung mga casino hindi nila iban din? Katulad ng mga Resorts World, mga ano. Ito kasi, hindi kasi mamomonitor ito eh. Totoo yung sinasabi niya. Pag magre-register ka dyan, ang kailangan mo lang naman yata dyan, e-wallet, di ba? GCash or Paymaya. Tapos, magre-register ka dyan. Hindi ka naman i-ask ng... Ina-ask pa ba ng verification yan? Inihingan pa ba ng ID yan? Hindi na yata, di ba? Paano kung halimbawa yung minor de edad ang gagamitin lang nila yung GCash yung sa nanay nila, 'di ba? Hindi maganda. Tsaka ito masyadong accessible to, hindi lang sa usapin na yung pagiging minor de edad. Masyadong accessible siya sa sa mga ordinaryong mamamayan eh. Unlike pag sa casino ka, syempre 'di ba, yung let's say kung ikaw ay ordinaryong tao lang at hindi ka sanay sa ganon, mahihiya ka pang pumunta sa casino, di ba? Sometimes kailangan maporma ka pa pag pupunta ka ng casino. Ito po siya, kahit na nakahiga ka lang sa nakahiga ka lang sa bangketa, as long as may cellphone ka, internet connection ka at may e-wallet ka, makakalaro ka na niyan. 'Di ba? Instant yung mo diyan, yung pagkubra mo ng pusta mo at magpapaload ka lang sa tindahan ng GCash mo, di ba? Masyadong accessible kasi ito. Kaya ako pabor talaga ako na mawala to. At ibang sektor, bukod sa mga matatanda, nahihikayat din anya dito ang mga kabataan na gumagamit ng online banking account at electronic. Diba? Tsaka yung yung sa nakakaawa doon yung mga jeepney driver. 'Di ba ilang beses yung na-disgrasya na na truck. Nagi-scatter pala 'yon. Tingnan mo ha. Masa-search ba 'yon? Na-confirm nila eh. Yung na-disgrasya, naglalaro pala ng scatter. Ito din, motorcycle din, oh. Ayan. Saan na ba yun? Motorcycle rider din, naglalaro ng scatter habang nagmamaneho. Meron din. Dump truck yata yun eh. Hinahanap ko dito. Anyway, kasi daw siya, naglalaro siya ng scatter nung inimbestigahan ng pulis. Nabalitaan ko yun eh. Kasi tinatanong ng reporter ano yung cause ng accident. Hindi naman siya mechanical failure.
wallets ng kanilang magulang para makataya. Nakahuhumaling anya ito lalo pat malaking celebrity o kilalang mga tao ang Isa nagpapaboto pa yan. na tila ito ay harmless fun at masaya Yung mga idol nila, nagpo-promote ang ng ganyan. laruin. Ngunit bukod sa oras, nauubos rin anya ang ipon ng mga tao. Batay sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, umaabot ng mahigit 47 billion pesos ang kabuang Grabe, kita no? sa electronic games o online gaming sa unang 3 buwan pa lang ng kasalukuyang taon. Ibig 3 months, 47 billion. Grabe, no? sabihin, mas malaki ang perang tinataya ng mga nahuhumaling dito. The taxes earned are not worth the social cost. Nasisira na po ang buhay ng ating mga kababayan. Nag-aaway-away na po ang ating mga pamilya. Tumataas ang kaso ng krimen. Nababaon na sa gabundok na utang ang manggagawang Pilipino, which then severely affects Kasi talaga, yung sugal talaga, kahit anong gawin mo, wala ka talagang panalo dyan eh. Wala kang panalo. Siguro sa una, no, masarap yun, nanalo ka ng, kahit doon sa mismong, traditional na casino, manalo ka ng siguro 300,000, di ba? Eh, nainganyo ka. Hanggang hindi mo mamalayan na ibabalik mo na yung napanalunan mo. Di ba sana kung wais ka, di ba? Tumaya ka ngayon, pagka tumama ka, tama na. Pero hindi eh, syempre, yung greed, yung pagiging sakim mo, aatakihin ka nun eh. At yun ang uubos sa'yo. Yung pagiging sakim mo dyan sa ganyang bagay. Hanggang sa di mo namamalayan, mas malaki na yung nabawi mo. Di ba? their mental health. Kung hindi matitigil ang online gambling bago matapos ang Tsaka yung gambling kasi na yan, na-design kasi yan para sa entertainment lang talaga. Hindi siya panghanap buhay. administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Senador Mig Zubiri na magiging bayan ng addicted online gamblers ang Pilipinas. Dagdag pa ng senador, ang pagbabaliwala sa problemang ito ay magreresulta sa pagbagsak ng mga produksyon sa iba't ibang sektor. Gayon din ang pagbaba ng consumer spending at pagtaas ng krimen, partikular na ang pagnanakaw at scamming. Umaapila si Zubiri sa Pangulo na Oo. maisama sa kanyang darating na state of Totoo yun, yung nagnakaw dahil nalulung pala sa sugal. Di ba merong ganyan, nag-extort pa? Dumadami yung kaso ng ganun. Sa Tulfo na nga lang, may ganyan na-dispal ko yung pera, nagpanggap siyang na-hold up, di ba? the Nation Address o SONA. Ay, hindi ang talaga aksyon yan. kaugnay Hindi nito. talaga. Kung hindi po niya munang ilalabas ang outright ban, katulad na ginawa niya po sa Pogo, pwede po niyang banggitin na I would like to instruct the different agencies of government to make a study on the social ills and the effects of social effects of online gambling, and at the same time we will await the report of Congress and the Senate on the investigations in aid of legislation against online gambling or regulating online gambling. That would be a start. Ayon naman sa Malacanang, handa si Pangulong Marcos na makinig ukol sa isinusulong na iban o higpitan ng online gaming. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan ito ng Pangulo. Ang Pangulo po ay nakikinig kung ano nangyayari sa ating mga kababayan at kung ano man po ang bill na Nakikinig. ipapasa nila, ito'y pag-aaralan mabuti, kung ito'y makakabuti sa ating ekonomiya and at the same time makakabuti para sa taong bayan. So, ito naman, di ba, isa sa kilala na owner ng mga online gambling na ganyan, yung pamilya ni Sir Albi Benitez, yung na-link kay Ivana Alawi. So, ito naman yung yung anak niya na si Javi Benitez. Ito yung naman sinabi, kumontra. Malamang hanap buhay nila yun eh. Kumontra, sabi ni Sir Javi Benitez, let's be real, banning website and apps won't stop people from accessing them. It just makes them creative. People use VPN, torrents, proxies. Blocking something online is like trying to catch water with your hands.
it slips through every time. Instead of outdated ban, we need tech-smart practice policies that reflect how people really behave online. Modern problems deserve realistic modern solution. So again siya sa iban. Kasi sabi niya dito, gagamit lang ng VPN yan, ng torrents, ng proxies. Kahit na i-block yan, di ba? Hindi nila mapipigilan. I do agree. Di ba? Ganyan din naman ang shabu eh. Kahit na ipagbawal mo ang shabu, nagiging creative din naman yung mga drug pusher eh. Binabaon nila sa nire-repack nila as instant noodles, binabaon nila sa kanin ng preso. So kung using this logic na sinabi ni Sir, wag na rin natin ipagbawal ang shabu kasi nagiging creative lang naman ang Pilipino eh. 'Di ba? Tama ba? Logic niya yung ginamit ko eh. Wag na rin nating ibawal yung yung panunuhol sa government kasi nagiging creative din yung yung mga nanunuhol eh, or yung mga corrupt officials, wag na nating yun, nagiging creative sila mag-kickback eh. Kasi yung ginagawa ng mga corrupt officials, 'di ba? Pinapangalan nila kung kani-kanino yung mga asset nila para hindi mahalata na sa kanila. Nagiging creative din sila eh. I think hindi sapat itong reason niya na hindi naman mapipigilan yan kasi magiging creative din yung mga tao. Kasi kung ganyan tayo mag-isip, lahat ng batas, ibasura nyo na. Kasi sa gusto mo may lumalabag ng batas na yun eh. 'Di ba? May lumalabag ng batas na yun eh at nag-iisip talaga yung mga tao na lumabag do sa batas kung paano nila mahahanapan ng loophole yung batas. Sa na nga lang eh, sa early campaigning na nga lang eh. 'Di ba? May loophole din silang nahahanap. 'Di ba bawal ang early campaign? Ano yung mga loophole nila na nahahanap doon? Maglalagay sila ng poster, mukha lang nila, walang nakalagay na vote. 'Di ba? At least hindi naman nangangampanya yun, nilalagay mo lang ng mukha at yung mga yung mga poste. Hindi ka naman nangangampanya nun. 'Di ba? O kung ganoon din lang ang logic natin, hayaan mo na mangampanya sila. Total, nakakahanap naman sila ng solusyon na malusutan eh. 'Di ba? Pag ganyan mag-isip yung mambabatas, ano na mangyayari sa Pilipinas na wala na tayong ipapagbawal dahil makakaisip sila ng solusyon? May nag-comment dito, sabi niya, let's be real then, of course, like the Villars, you will protect your family's business, simple as that. Nagot niya pa eh. Banning online gambling won't make it disappear, it just sends it underground. Right now, over 40,000 Filipino workers depend directly on regulated online gaming platform. These are real people with ganyan din sa drugs. 'Di ba? Binan yung drugs. Underground din ang transaction nun. Marami din ang kumikita sa pagbebenta ng drugs. At may mga pamilya din yung pusher. Naging milyonaryo na nga yung iba eh. Wala itong mga sinasabi. Moreover, regulated online gambling generates more than 200 billion every year. That money doesn't vanish. It goes directly into hospitals, schools, 'di ba? Binibida niya yung Pero katulad nga ng sinasabi ni Mig Zubiri, hindi niya hindi niya nabibigyan ng balance kung worth it ba yung tax na binibigay. Kasi alam mo, sir, yung Digi Plus nyo, di ba, tapos yung Bingo Plus ng tatay mo, wala pa yan dati nun eh. Kung yung mga addict sa sugal, mapipilitan mag-PCSO yan.
Ginagawa na ng PCSO noon pa yan. At yun talaga, ano yun, sa government talaga mapupunta yon. Hindi kahit kaninong tao na nagpapayaman. 'Di ba? Kung yan ang isusumbat mo na dahil sa tax ay maraming natutulungan sa ospital, magkakaroon ng trabaho. Ganon din naman sa PCSO. A politician against is a politician owns a gambling gaming business. Who will be affected the most? The owners or the gamblers? Think critically. Devil always disguise himself as good and never bad. Oo nga, no? Sabi ko, let's be smart. Let's protect Filipino jobs. Filipino jobs o yung ano nyo. Grabe naman ito. Sobrang tanggol naman ni Sir Javi Benitez. Kasi ano yung depensa niya dito, pwede mong i-apply sa shabu eh. 'Di ba? Yung pagkakaroon ng trabaho. Bakit? May mga trabaho din naman yung pusher ah. Malaki nga ang kinikita sa shabu eh. Kung ang ibibida mo lang ay yung na itutulong sa pamilya, mas gusto ko i-legalize ang shabu kasi talaga yumayaman ang mga tao doon. Kesa dyan sa illegal gambling mo. Walang difference yan. Parehas lang naman silang nakakasira ng buhay. 'Di ba? Parehas yung nagiging cost ng pagpatayan, pagnanakaw. 'Di ba? Anyway, hindi anong tingin niyo dito mga kababayan ko? Gusto kong malaman kung ano yung masasabi niyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.